Proyekto Helmo. Sinabi ko sa kanila na may mga nakita din akong napakaraming banyerang may lamang isda na nasa dalampasigan. Nakita ko kung paano ito hinakot ng mga kargador kasama ang isang naka-uniformeng taong hindi ko naman kilala pero may magarang kasuotan. Napasinghap sina Auntie Sara at Pong. Ang sabi nila, sa may tabing dagat din daw sa duluhan ay may napapabalitaang may mga hakutan din ng mga banyera. Kagaya ng mga nalalaman ko, kagagawa nito ng mga ungo para ikalat ang kanilang mga ninakaw na katawan ng tao sa anyong isda at nang makain daw ng mga normal na tao yon. Pilit nilang binibenta ang mga isda sa murang halaga para makapanloko ng tao. Kailangan bago sumapit ang unang kabilugan ng buwan ay may bago na naman umano silang mga miyembrong aswang. Kinilabutan ako sa aking nalaman. Sabi ni Pong, handa sila ng kanyang tatay anumang oras. Palagi silang nag-iinsayo dahil gusto nilang masupil ang mga masasamang aswang na naghahasik ng lagim. Kabado man ay kinausap ko na masinsinan si Tio Emil. Tinanong ko siya kung ano ba ang kakayahang meron siya. Anya, pinili siya ng isang birtud para maging tagapangalaga nito. Lalakas lamang ang kanyang kapangyarihan kapag ginamit niya sa kabutihan ang nasabing bato. Tumangutango ako. Sinabi ko kay Tio na pwede bang manatili muna ako sa kanila. Alam kong hindi ako magiging ligtas oras na matagpuan ako ng mga nasabing aswang na nagbebenta ng mga isda para makapanloko ng tao. Kailangan ko lang na mag-ensayo para ako man ay matuto at maging malakas, kagaya nila. Pumayag si Tio at sinabi niyang pwede akong makatulong sa kahit na anong paraan. Kaya naman isang plano ang nabuo kaagad sa aming mga isipan. Gusto kong maging isang santigwar, kagaya nila. Mahilig din pala sa tirador si Pong. Ang ginagamit niyang pambato ay yung maliliit na bilugang tanso. Kahit tumama ito sa kahit na saang parte ng katawan ng aswang, uusok ito at masusunog hanggang sa mamamatay. Namanga ako sa kanyang sinabi. At tinanong pa ako kung gusto ko raw ba malaman kung paano ito umeepekto. Nung gabing yon, nagpunta kami sa baryo. Sabi ni Pong, hinahayaan lamang siyang gumala ng kanyang tatang sa labas dahil isa na rin siya sa taga-supil. Pero tahimik na ang paligid kasi sa oras na ng gabi. Alam kong natutulog na ang karamihan sa mga tao pero ang iba sa kanila nasa labas daw at naghahanap ng kanilang mabibiktima. Hindi ko lubos maisip kung paano dumami ang aswang sa kanilang lugar. Tingin ko naman ay maayos lang na nagtatrabaho at namumuhay ang mga tao sa lugar na ito. May mga panahon lang talagang hindi mapipigilan na lumabas ang kanilang tunay na katauhan. Gaano man nila ito kagustong pagtakpan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, may natamaan kaming babaeng lasing na nasa hindi kalayuan. Nakabihis estudyante ito at mukhang kakauwi lang galing sa eskwelahan. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit pasuray-suray ito. Sa punang babae ang dibdib nito. Umaaktong nasusuka pero wala namang lumalabas sa bibig niya. Pinagpapawisan na ang babae. Bakas na sa kanyang mukha ang matinding hirap pero hindi niya naman magawang magsalita. Ipinaliwanag ni Pong na ganoon daw ang sintomas ng mga taong nagsisimula ng hawaan ng pag-aaswang. Oras nang nakakakain na sila ng mga nilawayan ng aswang, ang kanilang katawan ay magiging lihim na lalagyan ng nilalang
ng nabubuong uod. Sa kalalaki ng lalaki yon. Sa loob ng kanilang katawan, lalaki ito hanggang sa dumating na ang oras para lumabas yon at sakupin na ang pagkatao ng isang tao. Hanggang sa tuluyan na itong maging isang aswang. Isinuhestyon sa akin ni Pong na pagmasdan ko ang babae. Hindi na nito magawang maglakad pa. Nakaluhod na lang sa pinakaunang punong kahoy kung saan siya sumampa kanina. Kita ko ang hirap sa kanyang mukha habang pinipigilan ang paglabas ng kung anong katauhan sa kanyang katawan. Naliligo na rin ako sa pawis noon dahil sa sobrang tensyon, pero hindi ko yan iniinda. Mas malaga sa akin ang pagmasdan ng babae at ang ginagawa nito. Mas natuon ang aking atensyon sa dahan-dahang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata at pagkakaroon niya ng nagtutulisang mga pangil. Kinabahan ako nang huling may makasagupa akong aswang. Grabe ang takot na aking nadarama. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba, lalo na't lumalaki ng paunti-unti ang katawan ng babaeng ito. Naging maskulado at nagkulay abo na ang kanyang balat. Tuluyang napunit ang kanyang uniforme at nagkagutay-gutay. Mabaliw-baliw na umungol ito at sumingasing na parang isang mabangis na hayop. Napaatras ako, pero buong tapang na humarap sa aswang si Pong. Inihanda niya ang kanyang tirador at tansong pambala. Kampante siyang matatalo namin ng aswang dahil bagong yanggaw pa lamang ito. Nanginginig na lumapit ako sa aswang, pero syempre, nagiging malikot din ang aking mga mata sa kung saan nga ba ako kakaripas ng takbo kung sakali mang pumalpak ang gagawin naming pagsugod nun. Walang ingay na nakalapit si Pong sa likuran nito, kaya ako nagulat. Hindi ko inaasahang makakalapit siya ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Inihanda niya ang kanyang tirador, kaya nang umaktong lilingon na sa amin ang nilalang na yon, walang babalang tinira na niya ito. Umangil ito at nanlisik ang mga mata sa amin. Medyo tumabingi kasi ang tira ni Pong, kaya dumaplis lamang sa noo ng aswang ang tansong pambala. Kaya nanggagalaiti itong sinugod kami. Yung sigawan namin ay para bang wala ng katapusan. Nakakagulat lang gawa ng ay liksi ng kilos ng aswang sa kabila ng katotohanang napakalaki ng nilalang na yon. Dumampot ako ng bato at walang pagdadalawang isip na ibinato ito sa aswang. Inangilan ako ng aswang, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Naroon ang pakiramdam na gusto kong matalo ang aswang gamit lamang ang aking mga kamay.